Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating quiet time. Kumusta po ang inyong mga kaluluwa? Sa ating pong pagbubulay-bulay, basahin po natin Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapag po tayo ay nagbigay ng regalo, siyempre walang bayad. At kadalasan iniisip pa natin kung ano ang naaangkop na regalo doon sa ating pagbibigyan. Gayun din naman sa mga naghahanap buhay, sa mga may kabuhayan, mga nagtatrabaho, ito ay ginagawa natin upang makagain, upang tayo ay magkaroon ng sweldo, magkaroon ng finances na susupport sa ating pang-araw-araw na buhay. At yan ay buhay ng tao na practical living. Pero sasabihin nga ng iba, wala nang libre dito sa mundo. Pero sa ating Panginoon, yung walang bayad. Ano ang walang bayad? Ano yung free? Yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Grabe, no? Buhay na walang hanggan. Endless yun. Hindi masusukat. Pero walang bayad. Ano ang may kabayaran? Yung kasalanan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sa pagtingin ng tao, ito napaka-conflict. Yung ibinibigay ng Diyos libre, pero pagka nagkasala ka, may bayad. Ano ang ibig sabihin ng bagay na ito? Na ang kamatayan ay hindi lamang itong physical natin, kundi habang tayo ay buhay, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, patay tayo. Patay ang ating pananampalataya, patay ang ating relasyon sa ating Panginoon, patay yung nilikha ng Diyos na buhay na para sa atin, yung halaga ng buhay. Kaya lagi nating iisipin at sasaliksikin sa ating mga puso, ako ba ay buhay kahit ako ay kumikilos? Mga kapatid, ito yung napakahalaga nating maunawaan. Na sa ating buhay, ang kailangan natin ay ang ating Panginoon, sapagkat ang kaloob niya ay malayang buhay, ang kaloob niya sa atin ay punong-punong pag-asa, at napakagandang buhay ang inihahanda sa atin ng Panginoon, dahil ang kanyang inialay sa atin ay ang kanyang buhay. Siya, si Kristo, na ipinako sa krus, na matay at muling nabuhay para sa kaligtasan nating lahat. We are so blessed. We are so privileged. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, sa dakilang pag-ibig ng Diyos, at sa pagiging matuwid ng Diyos, ang inialay niya sa atin ay everlasting life. Buhay na walang hanggan. Hindi natin alam. Huwag nating hayaan tayo ay magpagal para sa kasalanan. Huwag tayong mapagod sa kasalanan. Huwag tayong magpagod para sa kasalanan. Kundi tayo ay magpagal, maglingkod sa ating Panginoon ng wala ring bayad, na tayo ay malayang maglingkod sa ating Panginoon dahil sa tinanggap nating kaligtasan, and that is our faith. Na naglilingkod tayo sa Diyos na hindi natin nakikita, subalit sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay naglilingkod ng malaya at may kagaanan sa ating puso. Tayo naglilingkod ng may pag-ibig, sapagkat ang bawat makasalanan ay may kamatayan. Ano ang gusto natin? Kamatayan o buhay na walang hanggan? Kaya sa ating Panginoon, bigyan katarungan natin yung ating pananampalataya sa Diyos,
sapagkat ang Diyos ay Diyos na makatarungan, Diyos na punong-puno ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad. Kaya maging si Paul ay nililiwanag ito sa atin na bilang mga mananampalataya ay magkaroon tayo ng pagbabago. Na tayo ay hindi natin pag-aari ang ating sarili. Ang mga Kristiyano ay lumalaban, naninindigan sa kasalanan, naninindigan laban sa kasalanan upang tayo ay makagawa, patuloy na lumago at tayo ay magpagal sa paglago ng ating pananampalataya at tayo ay naninindigan para sa Panginoon at hindi sa mga pansarili nating intensyon kundi para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, let us work, let us serve for the Master. For the Master. Kaya mga kapatid, ito ay angkinin natin. Angkinin natin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kalwalhatian ng ating Panginoon at mamuhay tayo ng malaya, mamuhay tayo na naglilingkod, mamuhay tayo tungo sa kalwalhatian, kapurihan, karangalan ng ating Panginoon. Kaya't kung tayo ay ligtas na, mga kapatid, angkinin natin ito at maglingkod. Kung tayo ay may pag-aalinlangan pa, magpasya sa biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagtuturo mo sa amin na sa pamagitan ni Kristo kami ay may kaligtasan. Panginoon, nawa manindigan kami sa aming pananampalataya sa inyo at hindi sa anumang bagay. Kami ay maglingkod sa inyong karangalan at hindi para sa aming sariling katanyagan. Kami ay sumunod sa inyo ng may kapakumbabaan at iwanan namin ang mga maling gawa. Talikuran na namin yung aming buhay na malayo sa inyo, kundi sumunod kami sa liwanag ng inyong pag-ibig ng may pananampalataya. Kumilos ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang kanilang mga puso. Pagpalain mo ang aming buhay. Sa inyo kami maglilingkod, sa inyo kami susunod, sa inyo kami mananampalataya. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. At tanggapin mo po ang aming pagsusumamo sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, malaya ka sa biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoon. God bless everyone.